Ito yung verdict ko. Sig and Joy 5, Paris Overload 3. So, ayan, good morning, good afternoon na pala, hapon na kami nakauwi. Yes, anong bago mga ka-wormies? Ayun, galing tayo sa opening ng Diwata Pares Overload, Quezon City. Okay, ngayong June 2, opening ng Diwata Pares Overload. So, syempre, hindi pa talaga ako nakapunta dun sa Pasay branch nila. Okay, hindi pa ako nakapunta doon sa Pasay branch nila. So, I took the opportunity to visit naman yung Diwata Pares Overload ng Quezon City. Since, yun nga, opening nila, syempre, gusto nating matikman. And, gusto ko ring magbigay ng honest review doon sa Paris nila. Okay, so, ayan, tignan natin sa taas. Eto, yan, ang daming tao. Grabe, pumila talaga kami. It took us like roughly 2 hours para makabili. Mula dun sa pinilahan namin, nasa tirik kami ng araw. Nung mga panahon na yon na pumipila kami para makabili. Okay, so, eto na. Okay, ang ginawa namin kasi wala kang makakainan na dahil nga ang konti lang nung lamesa, hindi nila na-anticipate maglagay ng maraming lamesa para sa mga customers. Okay? So, ang nangyari, a lot of people ang nag-deliver na lang. Take out. Okay? Nag-take out na lang. Katulad ng mga nandyan. So, ang ginawa rin namin, take out na lang. So, ginawa ko dito ko na lang sa bahay kakainin kasi nga sobrang init. Okay? Hindi nila nailagay yung mga tent na malalaki para dun sa mga customer na nakapila. Sobrang init talaga nung lugar. So, yun yung isang medyo off. Kasi dapat na-anticipate mo, tirik yung araw, dun yun sinet up yung mga lamesa. 'Di ba? So, sinet up nyo yung mga lamesa dun na alam yung maraming tao. So, dun yung pakakainin sa tirik ng araw. Okay? So, yun yung isang naging problema dun sa opening para sa mga customers na gustong kumain, mag-dine in. So kami, we chose na ipa-take out na lang siya. And dito na lang ako mag-honest review sa bahay. Okay? Okay, bago ko tinikman yung Pares, okay? Pares lover talaga ako, guys. Okay, Pares lover ako. Totoo naman na yung mga kumbaga, yung mga Pares lover, sinasabi naman nila totoo yun na nasa timpla mo. Okay? Nasa timpla mo kung paano yung masarap para sa'yo. Okay? Sa kanila, masarap yung may kalamansi. Okay? Sa akin kasi, hindi ako nagkakalamansi. Mas masarap sa akin yung mas maraming paminta kaysa sa chili oil. Yung ganon. Okay? So, yung mga ganong bagay, talaga, as a Pinoy, ikaw ang magpapasarap sa timpla mo. Walang pinagkaiba yan sa timpla mo ng lugaw. May kumakain ng lugaw na ang nilalagay suka. Okay? Yung suka ng tokwa at ng lumpia. 'Di ba? Tapos yung iba katulad ko, mas marami ulit paminta. So, walang pinagkaiba yan sa lugaw. Okay? But, ang difference kasi, ako as a Pares lover, kahit kailan, hindi ako nagtimpla ng Pares. Okay? Kinakain ko lang siya as is na ibigay sa akin yan. Okay? Ang pinagkaiba lang, chili oil lang ang nilalagay ko. Para umangang lang. Okay? Sa Pares, wala akong ibang nilalagay. Walang timpla-timpla yan. Chili oil lang. Tsaka, dahon. 'Di ba? Kung available, yes. Kung wala, wala. Okay lang. Basta lalagyan ko yun ng chili oil para medyo spicy, 'di ba? Maanghang. Okay. That's my own way paano ko kumain ng Pares. Okay. Kaya, madali para sa akin na i-determine kung masarap yung pagkakagawa ng sabaw o hindi. Okay? Hindi lang yon, hindi lang sa sabaw kasi na-check ko rin kung masarap yung kung masarap yung combination nung karne versus sa sabaw. Okay?
marami nagsasabi, marami nasasarapan doon sa Pares Overload kasi ang nakalagay daw doon is yung chicharong bulaklak tsaka yung lechon. Lechon nga ba 'yan? Basta 'yon, 'di ba, yung pork. Okay, but ngayon titignan natin kung ano yung lasa ba talaga niya. For me ha, it will be an honest review, guys. Okay, pwedeng masarap sa inyo, guys. Yes, pwedeng hindi sa akin. So titignan natin yung video ko na ito nasa taas. Okay, so tignan nyo. Ayan, kakainin ko yung pares. Okay, so kakainin ko siya ng may sabaw at walang sabaw. Okay, so again, hindi ako basher. I just want to give my honest opinion regarding dun sa kung ano yung take ko. Masarap ba siya? Babalikan ba? Kasi ako may tinatawag akong balikable, guys. Pag balikable, ibig sabihin nasarapan ako. Pag hindi na talaga ako babalik dun sa place na yon at hindi na ako kakain dun. Okay? Kasi yung pera ko pinaghirapan ko para syempre kung gusto kong kumain ng something lalo na't masarap, 'di ba? I deserve na masarap yung kainin ko. So kung hindi ako nasasarapan dun sa isang food na yun, I also deserve the right na hindi na bumalik dun. Okay, that's my own opinion. So hindi ako nagbabash, hindi ako maninira, it's an honest opinion kung ano yung nalasahan ko dito sa Paris na to. Okay? So panoorin na natin, guys. Okay. Ayan. So, ayan na. Sinisimulan ko ng kainin yan sa taas. Okay, tignan nyo. Okay, nakita nyo. Yan. So, ayan, tignan nyo. Mabuti. Ayan, sinishare ko yan. So, nung una, syempre, uunahin mo dyan yung balat. 'Di ba? So, malalaman mo agad eh. Malalaman mo kung masarap ba. So, for me, medyo matabang. Okay? Yung breading, matabang. Yung, tawag dito, yung laman, matabang din. Hindi siya, tawag dito. Sabi nila, di ba, masarap siya kahit ano lang. Kumbaga, sinasabi nila, pwedeng pantayan yung sa Jollibee. Well, for me, hindi siya ganun kapantay ng Jollibee talaga. Sa 120 pesos, kahit papano naman, alam nyo naman yung masarap sa hindi. Okay? Pwede na, para sa iba. But for me, yung 120 pesos ko, siguro mas okay ko sa akin kung mag-Jollibee na lang nga talaga ako. Mas crunchy. Crunchy, yung pagka-crunchy niya, hindi dahil crunchy yung pagkakagawa eh. Crunchy dahil parang may lasang sunog pa. Alam mo yun? Parang napilit yung pagkakaluto ng chicken. So, honest opinion lang po ito dun sa nakain ko. Pwedeng yung batch na yun lang yung medyo hindi okay yung pagkakaluto. Pwedeng ganon, 'di ba? So, hindi sa paninira. So, yun yung nakain ko. So, ayan. Tikman naman natin yung tawag dito, yung pares. So, sinumulan ko yung chicharon bulaklak. Yung chicharon bulaklak niya, hindi na rin siya crunchy. Okay, hindi crispy. Luray na siya. Okay? Luray na. Hindi ko alam. Siguro dahil binyahe pa namin siya. Pero kasi ang tagal niya nang nakatenga doon, yung food. So, dumating kami doon siguro mga alas 10. Tapos, yung pila namin, it took us like hanggang alas 12 na yata eh. So, matagal na rin nakaprepare yung mga food. So, luray na rin yung chicharon bulaklak. Hindi na ganun ka-crispy. Nakita nyo naman, nakahiwalay siya dun sa sabaw. So, hindi mo rin pwedeng sabihin dahil nakababad siya. So, ayan. Yun yung opinion ko. Ayan, tinitikman ko na yung sabaw. So, for me, hindi ko masyadong malasahan yung sabaw. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagtitimpla ng pares. Kasi sa sabaw pa lang, kung talagang masarap yan, malasa yan, kahit wala kang timpla, okay yan. Okay? Yung mga dirty pares, sa mga tabi-tabing kalsada, chili oil lang, panalo na. Okay? Ito, nung nalasahan ko siya,
matabang. Okay? Matabang yung ano niya, hindi siya malasa. Okay? So, for me, that's my honest opinion. Hindi siya paninira, but yung sa panlasa ko yun guys ha, panlasa ko. Hindi ko sinasabing lahat kayo ganun yung magiging panlasa. Okay? So, for me, yun yung panlasa ko. So, ayan, sinubukan ko naman siya ng may tawag dito, may pork. Okay? May liempo. So, ayun, tinitikman ko siya ng merong karne. Para naman masabi ko na babalance ba siya? Lalasa ba yung lasa ng liempo doon sa sabaw? Okay. So, ayan, sinasabi ko sa kanila na parang hindi ko talaga malasahan. And, ayan, sinubukan ko ibabad yung liempo para kahit papaano lumasa. Eto, kinain ko na yung chicharong bulaklak. So, dito sa chicharong bulaklak, siguro hindi talaga advisable for me hindi siya ganun recommendado ng panlasa ko na ihalo yung chicharon bulaklak kasi nga maluluray. 'Di ba? Ang gusto natin sa chicharon bulaklak yung crispy talaga eh. So, parang for me hindi siya magandang combination. But that's my own opinion, guys. Okay, hindi ko sinasabing hindi rin kayo masasarapan. Marami ang nasasarapan sa combination na yan ng pares overload na yan, okay? But for me, my honest opinion, ayan, sabi ko ayoko na. Hindi ko na siya maituloy. Hindi ko na siya makain talaga. Sabi ko, cut mo na yan. Okay? So, ayun. Sabi ko sa, anak ko, cut mo na yan. Sabi ko, hindi ko na kayang ubusin. So, ayun. For my honest opinion, ako, hindi siya balikable. Sa paano ba yun? Kung ira-ranking ko siya ng 1 to 10, 10 is the highest. For me, yung Seek and Joy, 5. Okay, 5, 50-50 siya. And for me, yung Pares Overload, negats talaga sa akin yun. So, mga 3 lang siya. Okay, 3 lang siya. Mas okay pa para sa akin yung mga nandun sa, yung lasa nung nasa mga tabing kalsada. Okay. Kasi talagang yung sabaw pa lang, alam mo na, yung kaya mong sabihin, kuya, isa pang pa-extra sabaw pa ako. Okay, na gusto mong itira yung karne muna, konti-konti lang, tapos puro higop ka lang ng sabaw. Okay, kasi sabaw pa lang talaga ulam na. Okay. So for me, talaga honest opinion to, hindi sa nagbabash ako o naninira kasi wala naman akong mapapala diyan, di ba? So, it is just my honest opinion as a customer. Okay? Pwedeng na madali yung batch na yon ng sabaw na yon. Pwedeng na madali yon. Kaya hindi na masyadong nag-focus pagdating sa lasa. Yun yung honest opinion ko. So, I hope kung makakarating man to kay Diwata, 'di ba? Maging kumbaga lesson para yung quality nung tinda nila, ma-check niya rin. Tama siya eh. Tama si Diwata. Hindi talaga ang focus dyan is yung pagpapapicture sa mga tao, kundi yung tutukan mo yung business mo. Kasi, katulad niyan, 'di ba? Isang batch lang, pwedeng mawalan ka ng customer. Bagong customer pa, what if? Yung batch na yon ang natikman ng mga bagong customer mo. 'Di ba? So, sasabihin nila na, ganun pala, simpleng-simple lang, overrated pala. 'Di ba? So, yun talaga yung makikita ng mga tao, 'di ba? So sana magsilbing aral 'to, okay? Na ma-improve yung magiging quality. Pares is economical 'yan. Okay? Para talaga sa ating mga Pilipino. Okay? So hindi lang siya base sa pagtitimpla mo. Nandyan pa rin, kalakip pa rin diyan is the way you prepare it. Okay, yung lasa, yung sikreto, sangkap nung nagtitinda. Kaya binabalik-balikan. Okay? Kahit saan ka pumuntang lugar, nandyan yung specialty. Nandyan yung secret recipe na mine-maintain nila. Pag hindi na-maintain yung isang bagay na yon with the word of mouth, 'di ba? Pwede yang may spread katulad nito. So, on my honest opinion, ito yung verdict ko
Seek and Joy 5, Paris Overload 3. Natikman ko din yung spaghetti overload nila. Guys, masarap. Okay? Masarap ang spaghetti overload nila. Take note. Masarap ang spaghetti overload nila. For me, as a spaghetti lover, pasta lover, kaya ko siyang bigyan ng 8. Okay? Mataas ang spaghetti overload para sa akin. Natikman ko yung mga free taste nila doon na spaghetti overload. 8 siya para sa akin. Bakit hindi siya nag-perfect or mag-9 man lang? Because of mantika. Ma-oily. Pero pag tinikman mo, masarap talaga yung pagkakagawa. Spaghetti overload, guys. 8 ang rating para sa akin yan. Pero kung hindi siya masyadong mamantika, guys, it's either 9 or 10 pa sa akin yan. Kasi spaghetti lover ako eh. Pasta lover ako. Alam ko, yung isang masarap na, 'di ba? Palagi ko yung kinakain eh. 'Di ba? Alam ko yung sa mga kari-karinderya na yan. Guys, masarap ang spaghetti overload sa Diwata Pares. Pero sana mabawas-bawasan yung mantika. Sobrang oily nung spaghetti. Yun lang yung isang masasabi ko. 8 out of 10 yun. Kung medyo mababawasan sila ng konti dun sa mantika, kasi ano halo na eh. Halo na siya dun sa sauce, pero oily pa rin. Okay? Pero kung yun medyo mababawasan nila, magte-10 yan sa akin. Yan. Kung meron akong friend na pupunta dyan sa Diwata Pares Overload at malalaman ko na nandun sila, baka magpa-take out ako ng spaghetti. Yun siguro balikable for me. Pero yung Seek and Joy at Pares Overload, hindi sila balikable for me. So, hindi ko siya mababalikan doon. Yes, yung spaghetti. Possibly. Okay. So, ayun. So, thank you. Thank you sa mga nanood. Napakahaba na itong explanation na to. Sana may magtiyaga na manood para malaman nyo yung side ko. Okay. So, ayan. So, hanggang sa susunod, mga ka-wormies. Okay. Hahanap uli tayo ng isang mga pwede nating i-review ulit. Okay? Hindi tayo basher. Okay, hindi tayo basher, guys. Gusto ko lang i-share yung pagiging food lover ko. Okay? Food lover. Hindi lang dito sa Pilipinas, even other countries, napakaraming masasarap din na pagkain. Okay? So, like Japan, Vietnam, we've been to Hong Kong, 'di ba? Macau, napakaraming mga sarap na pagkain. Okay? So, ayun lang. Pilipinas, mas maraming masasarap na pagkain. Pupuntahan natin yan sa susunod. Okay? Magre-review ulit tayo. Diyan muna kayo. In 3, 2, 1. Bye!